mo, i-check mo ngayon kung yung mga taong nakapaligid ba sa'yo, mga kapamilya talaga o mga kadugulang na mga sihingi, walang kamatayang kahihingi. Check mo. Yung mga ganyang klase ng taong sihingi, hindi pinaglalaanan ng masyadong maraming oras yan, mauubos ka dyan. Mauubos ka dyan. I-check mo kung yan ba asset o liability. Merong mga liability na mga kapamilya na mga okay lang na liability sila. Yung nanay mong baldado pero pinagsilbihan ka naman mula pagkabata o senior citizen na si pinagsilbihan ka mula pagkabata. Yung anak mo na hindi mo pa naman mako-consider na asset temporarily dahil hindi pa naman kumikita ng pera o wala pang ambag sa lipunan dahil bata pa. Yang mga yan, mako-consider mo pa rin kapamilya yan kahit liability na sila. Pero may mga tao, able-bodied, capable naman sila na magtrabaho. Ayaw magtrabaho, ang gusto umasa na lang sa'yo. Hindi pamilya yan. Mga lintaan tawag dyan, mga taong tamad. Na mga hindi mo maasahan pag ikaw na may nangangailangan kasi sila mismo ayaw nila ayusin mga sarili nila. Yan yung simpleng konsepto. So, take a step back muna. Tatanong mo kung kailan dapat nabibigay ka ng oras sa pamilya at kailan dapat trabaho. Babalansin mo yung dalawa. Take a step back muna. Atras ka muna ng konti. Yang bang mga tao na yun na nakapaligid sa'yo, na meron ka't wala, nandyan sila? At ikaw ba, lapat ka na para pumamilya, na meron sila at wala, nandun ka para sa kanila? O baka nakakaalala ka lang kapag may kailangan? O baka sila nakakaalala lang pag may kailangan lang? Tapos tapong ka na uli pagkatapos ng kailangan. Worse, tinulungan mo ng mahabang panahon, tapos minsan mo lang tinigil yung tulong, wala ka ng utang na loob at masamang tao ka na. Take a step back. Ngayon, pag nalaman mo na kung sino-sino yung mga kapamilya, madali nang malaman kung alin yung oras na dapat para sa trabaho at alin yung oras na dapat sa pamilya. Bakit? Kasi yung tunay na kapamilya nakakaunawa na kailangan mong maghanap buhay. Pero yung mga hindi tunay na kapamilya, puro sihingi. Si utang hindi nagbabayad. Tapos kapag tinigil mo yung pagbibigay, galit pa sila. Nakakala mo, inagrabyado mo sila. Hindi ka pamilya yung mga ganun. Pero pag nalaman mo na kung sino-sino lang yung mga dapat na kapamilya, napaka-konti lang yan. Sobrang konti. Sobrang konti, less than yung bilang ng mga daliri mo sa kamay. Less than yung bilang ng daliri mo sa kamay. So mas madalas sa pagkakataon nga, less than pa dun sa bilang ng isang kamay mo eh. Isang kamay mo, mga daliri mo sa isang kamay. Less than pa. Kung wala ka pa namang anak, yun ang masasabi ko ron. Malalaman mo kung kailan ka dapat magtrabaho at kung kailan dapat ilaan mo oras mo sa pamilya pag nalaman mo kung sino-sino talaga yung mga totoong pamilya at sino-sino yung mga kadugulang na si puro hingi, puro utang. Hingi, utang. Pag nalaman mo kung sino-sino yung mga totoong kapamilya, ang dali ng balansehin ng oras at ng trabaho at pamilya. Yan ang sagot ko ron. Follow-up question, go. Second question na po. Okay. Ano po para sa inyo ang tagumpay? Pag tinatanggap na ako ng Diyos sa langit, wala kang mahahanap na mas maganda pang version ng tagumpay kesa dun. So, let's put it into account na, kunyari, merong gumawa sa lahat ng bagay. Sige. Kunyari, may gumawa sa lahat ng bagay. At yung gumawa sa lahat ng bagay na yan, isipin mo, sobrang yaman mo dito sa mundo. Sobrang tindi ng kapangyarihan mo. Sobrang lupit ng kasikatan mo. Lahat ng tao sa buong mundo kilalang kilala ka. Pero pagdating mo sa kabilang buhay, ayaw sa'yo nung gumawa sa lahat ng bagay. Successful ka pa rin. Eh dito sa mundo, ang success, money, power, fame eh. Money, power, fame. Yung iba naman, yung anak nila, success nila yun. Yung iba naman, yung magulang nila, success nila yun. Pero, ang tanong, pagdating mo ba sa kabilang buhay, tinatanggap ka ba ng Diyos dun? Kahit gaano ka pa ka-successful na tao, pagdating mo sa kabilang buhay at hindi ka tinatanggap ng gumawa sa lahat ng bagay, you have come so far just to fail at the very end. Ang tindi ng effort mo. Pero failure ka pa rin. And to the flip side, kahit hindi ka masyadong mayaman, may saktong pera ka lang dahil naghahanap buhay ka ng payapa,
naghahanap buhay ka ng tama, nag-iipon ka ng maayos, ang mga anak mo maayos ang buhay, may mga natutulungan kang mga tao, kasi hindi ka lang nagtatrabaho para sa pangangailangan ng pamilya mo, kundi nagtatrabaho ka rin para sa pangangailangan ng mga kapwa-tao mo sa paligid. Tapos pagdating sa kabilang buhay, tinatanggap ka ng Diyos, kahit hindi ka mayaman. Meron ka lang konting pera, na sobra lang ng konti. Kahit hindi ka sikat, kasi hindi ka naman pinasalamatan sa lahat ng mabubuting ginawa mo rito sa mundo. Kahit hindi ka makapangyarihan dahil hindi ka naman politiko at ordinaryong taong bayan ka lang. Pag tinatanggap ka ng Diyos sa langit, pinaghirapan mo ng husto, nandun na sa kabila ang bayad para sa'yo. Kahit hindi ka kilala rito. Yan ang sagot ko ron. Follow-up question, go. Third question na po ako. May maipapayo po ba kayo kung paano po i-manage ang insecurity? Ang insecurity sa mas madalas sa pagkakataon nanggagaling yan sa incompetence. Diyan galing yan sa mas madalas na pagkakataon sa incompetence. Hindi ka kasi magaling dun sa kung ano man yung bagay na kinaka-insecure mo. Doon galing yan sa mas madalas na pagkakataon. Pero pag may field of expertise ka na alam mo ang galing-galing mo talaga at kinikinala ka ng napakaraming tao dun sa galing mo sa isang particular na bagay, sa mas madalas na pagkakataon natatabunan na nung expertise mo yung insecurities mo. Yun nga yung dahilan kung bakit sinasabi ko sa inyo paulit-ulit, tatalinuhan mo ng gusto, tatrabahuhin mo ng gusto, pag-iipunan mo ng gusto hanggang maabot mo yung buhay na gusto mo. Pag naabot mo na yung buhay na gusto mo, meron ka pang buhay na mas gusto pa kaysa dun sa buhay na naabot mo. At mas gusto pa kaysa dun sa buhay na naabot mo. Pero bawat level na naaabot mo, natatabunan yung insecurities mo. Tignan mo, para katulad sa akin, hindi naman ako kapogian. Hindi naman ako katangkaran. Wala nga akong abs eh. Pero tingnan mo, hindi ako masyadong insecure sa buhay. Bakit? Kasi tinatrabaho ko. At magaling ako sa bagay na ginagawa ko. Hindi mo man masabing ako yung pinakamagaling sa bagay na ginagawa ko. Hindi mo naman masasabing hindi ako magaling sa bagay na ginagawa ko. Ngayon, doon na ngayon, natatabunan na ngayon mga insecurities ko ron. Kuha mo? Follow-up question, go. Okay na po ako, sir. Salamat po. Okay. Sige, Supremo Cavite, go. Ay, magandang gabi, brother. Ito yung unang katanong. Kung ang pagmamahal mo sa anak o asawa mo ay kailangan kapalit ng pagkasira ng iyong sariling pangarap, pati yung kaligayahan, may tuturing pa ba itong tunay na pagmamahal o sakripisyo na lang na napilitan ka lang na gawin? Depende, brother eh. Kasi napapagsabay naman yung pagbuo ng pangarap at saka pagpapamilya eh. Pero hindi at the expense na masisira ang pamilya mo. Kasi kung masisira ang pamilya mo kapalit ng pagbuo ng pangarap mo, bakit ka bumuo ng pangarap ng pamilya nang hindi pa pala tapos yung pangarap mo? 'Di ba? Dapat tapusin mo muna ang pangarap mo. Madali namang mag-anak later part of your life kung kailan trentahin ka na eh. O, tinan mo, hindi na ngayon nakakaistorbo ngayon yung pagpapamilya mo at lahat ng ginagawa mo may kinalaman sa pamilyang binubuo mo. So, parang katulad sa akin, 'di ba? Wala pa akong anak, wala pa akong asawa. Bakit wala pang anak, wala pang asawa? Kasi pakiramdam ko sa sarili ko, hindi pa sapat yung nagawa ko para tabunan lahat ng katarantaduhan ko sa nagdaang panahon. Yun ang pakiramdam ko eh. Tapos at the same time, hindi pa rin nasapat yung nagawa ko sa society para magkaroon ako ng pangalan sa society na maayos na pangalang ipapasa ko sa magiging anak ko. Yun ang dahilan kung bakit wala pa akong anak, wala pa akong asawa. Pero, I am not putting that level of pressure to you. Ako lang yun, standard ko sa sarili ko yun, personal. Hindi ko inihahatag sa inyo yung ganyan level ng pressure. Bakit? Hindi naman lahat ng tao merong sira ng ulong kaparehas ko na gusto ko talagang malayo yung marating ko sa buhay dahil tinarantado ako ng mga tao dahil nga failure ako ng panahon ng kabataan ko. Diba? Ako yun, that's me for myself. Pero may kanya-kanyang standard. Pero supposed to be, dapat na-meet mo na muna yung standard nung hinahabol mong pangarap na pang-personal na pangarap mo bago ka mag-asawa. Para hindi na ngayon magkakaroon ng conflict between pag-aasawa, pagpapamilya, pag-aanak, at saka yung pangarap. Ngayon, nandyan na tayo. Andyan na tayo. Hindi dapat mangyari na yung pangarap nagiging sagabal ang pamilya mo dun sa pangarap. Hindi dapat mangyari yun.
Dapat galingan mo. Talinuhan mo ng husto para mapagsabay mo yung pagpapangarap, mapagsabay mo sa pagpapamilya. Dapat talinuhan mo ng husto. Kasi tinan mo, pansinin mo, ito madalas sa pagkakataong problema eh, tinan mo. Ito sobrang common ito. Yung mga ang hinahabol lang sa buhay eh pera. Tapos nag-aanak ka na kagad, pera pahabol mo. Hindi dapat magkaganon. Dapat habang hindi ka pa nakakagawa ng sapat para makabuo ka na ng pamilya, huwag ka muna magpapamilya. Kasi tinan mo, dyan ang gagaling yung kailangan mo patuloy mag-abroad, kailangan mo patuloy lumayo sa anak mo, sa asawa mo, tas yung asawa mo lalaki, tapos yung lalaki na asawa mo na iniwan mo rito sa Pilipinas, pagpunta mo ngayon ng abroad, pinapadalhan mo ng pera, tangin ang pera mo gamit pambabae. Pinanche-check-in sa motel, yung pera na sa'yo galing, pinaghirapan mo sa abroad. Tangin ang lala. Bakit nagkaganon? Kasi nga, pumili ka ng lalaking butata. Bakit din nagkaganon? Kasi nga, ikaw bilang babae, butata ka pa. 'Di ba? Kailangan paangatin mo muna social value mo. Pag importanteng tao ka na, kahit papano sa iilang pirasong tao, siguro naman makakakuha ka na ng kapantay mong medyo importante rin sa lipunan. 'Di ba? Tinan mo, mapapansin mo birds of the same feather flocks together. Mapapansin mo din, you attract who you are. Yung level mo sa buhay, yun din yung mga taong na-attract mo. Kaya ako napansin ninyo, tinan nyo, yung brand ko dati na The Chichester, na ngayon wala na sa akin yung page na yon, ang mga na-attract nun marami mayayaman. Tapos nung bumaba ako ngayon, ng ordinaryong taong bayan na lang, ang na-attract ko ngayon, puro ordinaryong taong bayan. You attract who you are. Ang na-attract mo, yung mga kaparehas mo rin. Naging tindero ako sa kalsada, naging basurero ako, ang mga na-attract ko mga klase ng tao, mga ganun level din. Pero nung ang brand ko The Chichester, nung kasisimula ko pa lang sa social media, ang mga na-attract kong mga tao, mga importante at dekalibreng mga klase ng tao sa social media. Tamo? See the difference? So ano ibig sabihin? Pag ang mga taong nakapaligid sa iyo mabababang klase pa ng taong mga hindi mo nakikitang fit para maging asawa, ang ibig sabihin nun, ikaw rin mismo, hindi ka pa fit para maging asawa. Yun ang ibig sabihin nun. Wala ka pang makita na klase ng tao na fit para mapang-asawa 'di ba? Kukuha ka ng babae, yung babaeng mga nakukuha mo, puro mga bobang klase ng babae na ang alam lang pagkwentuhan ay yung buhay ni Cardo, tapos yung Korean novelang napanood nila, isama mo pa yung putang inang sama ng ugaling bungangera, tapos ayaw tumigil ng kakabunganga, wala namang kapera-pera. To the flip side naman, ikaw naman si babae, ang puro mga naliligaw sa'yo mga basurang klase ng lalaki na mismong sa sarili pa lang nila, hindi pa nila kayang buhayin yung sarili nila, ang baba-baba ng kinikita nila kasi napakabihira lang nila magtrabaho, kung ano lang yung matrabaho nila, yun lang ang trip nila, uubusin muna nila yung pera bago sila magtrabaho uli, tapos mapanakit na klase ng lalaki. Bakit nagkakaganon? Puro ganon yung nakukuha mo, either babae o lalaki, kasi nga ganon ka pa bilang babae o lalaki. Kalebel mo lang yung makukuha mo Kalebel mo lang yung makukuha mo. Pag puro ganon na nakukuha mo, ibig sabihin, yan mismo kalebel mo. Yan mismo kalebel mo. Kasi mapapansin mo rin naman 'di ba? Mapapansin mo rin pag halimbawa, nakakakuha ka na ng babaeng may breeding na maayos, matalino, magaling sa bahay, marunong mag-asikaso. Tapos, nagpa-practice na rin siya kung paano maging magulang. Ibig sabihin nun, ikaw rin mismo, bilang lalaki, inaayos mo na rin kasi yung sarili mo, kaya nakakakuha ka na ng mga ganun sa paligid mo. Tamo? Tapos, halimbawa, babae ka, nakakakuha ka na ngayon ng lalaking dekotse. May ipon, matalino, supervisor sa trabaho. Kung hindi man manager, at least minimum supervisor. Nakaangat na siya, hindi na siya rank and file. Nasa management na siya. Tapos may emotional intelligence. Tapos marunong makadama pag magkakaroon ka. Marunong ding makadama kapag masama ang loob mo. Marunong makipag-usap ng tama at hindi ka sinisigawan, hindi ka ipinapahiya sa publiko. Paano ka nakakuha ng ganong klase ng lalaki? Kasi nga nasa ganon level ka na rin. You attract who you are. Pag ang nakuha mong klase ng kasama sa buhay, butata, ang ibig sabihin yan, ikaw mismo butata ka din. Yun lang ang pagpipilian mo. Wala ka namang ibang mapagpilian
Wala kang ibang mapagpilian. Ba't wala kang ibang mapagpilian? Kasi nga, yung mga nakapaligid sa'yo, you are the byproduct of people who surrounds you. You are the average of people who surrounds you. Tignan mo lahat ng 10 taong nakapaligid sa'yo. Yung mga nakapaligid sa'yo, mga tropa mo, magulang mo, kapatid mo, kapitbahay nyo, mga klase mo, o mga kasama mo sa trabaho, tignan mo, i-average mo lahat yan. Ikaw ngayon yun. Diba? It's not about money. Hindi yan tungkol lang sa pera. Pero kapag ka umaangat ka na ng level sa lipunan, maaaring wala kang ang pera. Maaaring hindi masyadong karamihan ng pera mo. Pero makakakuha ka na ng mga taong may breeding. Mga matatalinong tao na naiintindihan ko na ginagawa nila dito sa buhay at hindi pa ikot-ikot lang dito, mukhang gago, na nagkakalat lang dito at nagiging basher sa internet, gumagawa ng fake account. Diba? Pag ang mga taong nakapaligid sa'yo, manggagawa pa ng kasamaan, mangiinom, diba? Kasama nila yung mga tropa nila, nagaganon, dubi-dubi, pupunta sa beach, magdudubi sila, magkakasama. Eh, yung mga, alam mo na, nasa ilalim pala ng lipunan yan. Diba? Latak pa yan. Ang ibig sabihin nun, ikaw rin, latak ka pa rin, kasi puro ganyan na nakapaligid sa'yo eh. Huwag tayo maglokohan. Hindi yan tungkol sa pera. Kasi kahit pa sabihin mo na marami kang pera, pwede ka pa rin latak ng lipunan katulad ng mga drug dealer. Oh, 'di ba? Huwag tayo maglokohan, hindi yan tungkol lang sa pera. Yung iba akala nila pag marami ng pera, importante na sa lipunan. Yung iba akala nila porque marami ng pera, ayos na at pwede na mag-asawa. Hindi ganun. Hindi pa ba kayo nakakakita ng mga taong maraming pera pero basura yung lahi nila? Anyways, follow-up question, go. Okay, next. Ace, go. Hello, Brad. Good evening. Mm. About sa Bible tayo, Brad. Okay. Isaiah chapter 54 verse 5. Ang sabi doon is, ang may lalang sa'yo ay ang iyong asawa. Ano ba? Sapagkat ang may lalang sa'yo ay ang iyong asawa. 54.5. Ang Panginoon ng mga hukbo ang kanyang pangalan. Paano natin maunawaan yun, Brad? 54.5. Sapagkat ang may lalang sa iyo ay ang iyong asawa, ang Panginoon ng mga hukbo ang kanyang pangalan, ang banal ng Israel. Israel yung tinutukoy dito eh. Hindi naman to tao, individual, isang pirasong tao. Hindi. Ang banal ng Israel, ang iyong manunubos, ang Diyos ng buong lupa, tatawagin siya. Eh di ba merong nakasulat sa Bagong Tipan na ikakasal yung iglesia dun sa anong tawag dito? Sa Israel sa itaas. Hindi ko alam kung alam mo yun, pero merong nakasulat na ganun sa Biblia na ikakasal. Ngayon, pag tinignan mo naman sa Apokalipsis, yung Israel sa itaas, yun yung meron daw ikang nanganganak ng mga Kristiyano. Nanganganak ng mga Kristiyano. Tapos ikakasal daw yun dun sa kordero. Kailangan mo lang makita yung correlation. Meron luma, meron bagong tipan. Si Isaias, propeta yan. So yung mga bagay na sinasabi ni Isaias, pwedeng nangyari na o pwedeng mangyayari pa lang sa hinaharap. Ngayon, merong binabanggit dun sa bagong tipan na ang sinabi may kasalang mangyayari sa hinaharap. Yun ngayon, i-check mo yung idea na yun. Follow-up question, brother. Next question, brother. Mm-hmm. Doon naman sa Mateo 11 verse 25 nakalagay. Ako'y nagpapasalamat sa iyo, O Ama, Panginoon ng langit at ng lupa, na iyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at mga matatalino at inihayag mo sa mga sangkots. Oo nga, Ama, at gayon na lamang silang nakalugod sa iyong paningin. Anong meron sa mga sanggol, Brad, na wala sa mga pantas at matatali kapalagay? Hindi mga literal na sanggol ang tinutukoy dyan. Hindi literal na sanggol ay tinutukoy dyan, brother. Kasi tinan mo, inihayag eh. Makakapaghayag ka ba ng kahit na sa sanggol?
May maiintindihan kaya yung sanggol. Diba? You have to put logic to it. Hindi literal na sanggol ang tinutukoy dyan. Diba? Ang sabi nga ni Kristo, nagsilapit ng bukod yung mga bata. Tapos ang sabi, magsitulad kayo sa mga ito. Diba? Naalala mo yung talata na yun? Na tumulad kayo sa mga sanggol, tumulad kayo sa mga bata. Kung titignan mo, yung tinutukoy na sanggol dyan, yung mga alagad niya eh. Bakit? Na kay Marcos, ang sabi, sa inyo, ipinagkaalob ang makaalam ng hiwaga ng kalangitan. Ngunit sa kanilang nangasa labas, ang lahat ng bagay ay ginagawa sa pamamagitan ng talinhaga. Kanino inihayag? Sa inyo. Kung sino man yung tinutukoy dun sa panahon nila 2,000 taon na nakakaraan, ang sabi, sa inyo, ipinagkaalob ang makaalam ng hiwaga ng kalangitan. Hindi yan literal na sanggol, brother. Hindi literal na sanggol yan. Remember, karunungan ang pinag-uusapan dyan. Karunungan ang pinag-uusapan dyan. Paghahayag ng mga bagay na inilihim. Hindi yan literal na sanggol. Follow-up question, brother. May nakalagay kasi Brad na na inilihim sa mga pantas at matatalino. Oo nga. Bakit? Ano Dalawang kaya- klase ang ano kapantasan, dalawang klase ang katalinuhan. Hindi ba nakasulat sa unang Korinto yan? Na ang sabi dun sa unang Korinto, sinasaysay ko sa inyo ang hiwaga. Sinasaysay ko sa inyong karunungan, bagaman hindi ng karunungan ng sanlibutang ito. Sapagkat kung napag-unawa sana nila dising di ipinako sa krus ang Panginoon ng kalwalatian. So dalawang klase pala karunungan. Isang karunungan ng sanlibutang ito. Pwede kang maging pantas sa karunungan ng sanlibutang ito. Hindi ba? Oo. Dalawang klase ang karunungan at dalawang klase ang kapantasan, brother. Nasa unang Korinto yan. Tsagain mo na lang. Hanapin mo ron. Follow up, brother. Next time ulit, brother. Thank you very much. Sige. Okay. In fairness, may mga nagsisipagbasa na ng Biblia sa inyo. Nakakatuwa yun. May mga nagsisipagbasa na sa inyo ng Biblia. Sige, go. Next, JD Bulacan, go. Yun. Gandang gabi po, brother. Good evening. Unang tanong ko, kasi brother, yung pinaka-boss namin, baga parang nagpahapyaw sa akin na baka parang gusto kong gawing leader dun sa team namin. Ang problema, sabi ko sa kanya, hindi ko pa nakikita yung sarili ko as leader. Mas nakikita ko yung sarili ko as doer. So ang tanong ko, brother, paano magta-transition from being a doer papunta sa pagiging leader? Madali. Pag magaling kang follower, magaling kang doer, ituturo mo lang sa kanila kung paano yung ginawa mo. Yun lang, sobrang simple. That's more than half of the job done on being a leader when you are a good follower. Pag magaling kang follower, lampas kalahati na yun ang trabaho para maging magaling na leader. Ang kailangan mo na lang, communication skills at saka training skills. Yun lang kailangan mo. Kailangan mo lang ipasa sa mga tao kung paano yung ginagawa mo bilang magaling na tagasunod. Ganon. Sa mas madalas na pagkakataon, di ka naman magiging leader sa mga taong sa mga taong baguhan sa iyo eh. Kadalasan magiging leader ka niyan dun sa mga bagay na ginagawa mo naman na dati. So kung ano yung mga bagay na ginagawa mo dati, ganun lang din yun, ituturo mo lang din sa kanila yun. Follow-up question, go. Ito naman, karugtong naman to nun, brother. As a leader, doon na tayo, as a leader na, paano ko sila mamomotivate yung team to be just as hungry and passionate na katulad nung sa pagiging leader or katulad nung ginagawa ng leaders? Kung ano yung, alam mo, you just have to break it down. Ikaw mismo, be-breakdown mo yun. So, de-deconstruct mo kung paano gumagana ang sistema mo. Paano gumagana yung sistema mo, paano ikaw motivated ka,
Yun lang din yung paraan. Yun din yung isa sa mga pinaka-effective na paraan na maipapasa mo dun. Brad Arnel, makikisuyo, paki-mute muna. Balik na naman tayo dito sa mga request na ipamute. Balik na naman tayo sa mga request para ipamute. So ano yung nagda-drive sa'yo para maging motivated, ipapasa mo lang din yun sa mga tao mo. So kung nagda-drive sa'yo, pamilya, hahanapin mo. You have to deconstruct yourself. Tapos pag natutunan mo na kung paano i-deconstruct yung sarili mo, matututunan mo rin kung paano i-deconstruct yung ibang tao. Depende sa ningning ng mata nila. Depende sa ningning ng mata nila. Bawa, nakikita mo, 'di ba? Parang kaparehasan ng konsepto ng pagpili ng kotse, 'di ba? So di kahit mahirap ka pa, pwede ka namang pumili ng kotse na talagang yun talaga yung gustong-gusto mo talagang kotse. So paano yun? Titingin ka sa internet, pwede. Titingin ka sa mga dealership, pwede. Hanggat hindi nagniningning yung mata mo, gusto pinag-uusapan, hindi kailangan. Gusto. So ibig sabihin, may mga kotse ka na, ganun. Tapos naghahanap ka lang isang pirasong gusto mo talaga, bukod dun sa mga pangangailangan ng halimbawa hanap buhay mo. Kasi yung hanap buhay mo, madalas truck ang kailangan yan eh. Truck o pickup truck o L300, o bihira yung sedan eh. Pagka pangangailangan, maliban na lang siguro kung may mga susunduin kayo importanteng tao, ganun. Ibang usapan yun. Pero pag alam ba, bibili ka ng sarili mong kotse, tas pang-personal na gamit mo yun, dun magkakaintindihan yan dun sa ningning ng mata ng tao eh. So, hahanapin mo ngayon kung saan idea numiningning yung mata ng tao when it comes to motivation. Doon mo ngayon bubugbugin yun. Na-deconstruct mo yung sarili mo. Alam mo, pera nagmamotivate sa'yo. Ngayon, pag trumabaho ka ng gusto, mas marami kang pera. Deconstruct mo naman ibang tao. Minsan, hindi naman pera sa kanila. Ang importante naman sa kanila, anak nila. So, ano ibig sabihin nun? Deconstruct mo yung tao. Hahanapin mo kung saan. Minsan, promotion, yung nagniningning yung mata nila. Minsan recognition, minsan naman alam mo yun, statistics mismo, yung mismong numero. Gumaganda paningin nila doon sa numero kapag ka tumataas sa numero nila. Minsan naman rewards, minsan incentives. Hahanapin mo kung saan nagniningning yung mata ng tao. Follow-up question, brother. Anong pinakamagandang approach sa ganon, brother? Walang pinakamaganda. Wala siyang one size fits all. Hahanapin mo, brother. Walang pinakamaganda. Alisin nyo sa sistema nyo yung konseptong pinakamaganda. Alisin nyo. Ang kailangan mangyari, ano pinaka-efficient? So, ibig sabihin, ano ibig sabihin ng efficiency? Yung konting effort lang ang kailangan mo ilabas, pero maximum yung result. Yun ang efficiency. Sulit yung kilos na ginawa mo. Hindi pinakamaganda. Walang may pakialam sa ganda pagka may kinalaman sa management. Pagandahan ng boka. Okay, maganda boka mo, pero pagka nakita yung strategy mo at wala sa hulog ang strategy mo, kahit ano pang ganda ng boka mo, masisira ka pa rin. Alisin nyo sa sistema yung konseptong pinakamaganda. Hanap kayo ng mas lalapat na salita. Salitang sinalita sa kaukulan ay gaya ng mansanang ginto sa pilak na bilao. Sa management, ang hinahanap, efficiency. Minimal effort, minimal investment, maximize yung result. Follow-up question, go. So, ibig sabihin, brother, isa-isahin ko sila kung saan sila magiging motivated. Oo. Parang ganun. Oo. Tinuturo ko yan dun sa mga nandito mismo sa management. Tanong mo kay Lali. Tinuturo ko yan sa kanila. Sa mga presidente rito. Tinuturo ko yan sa mga presidente rito. Sa mga officers dito, alam nila yan. Iisa-isahin mo talaga. Malaking trabaho? Malaking trabaho. Yun nga yung dahilan kung bakit ka supervisor eh. 'Di ba? Hindi ka rank and file. Yung ginagawa nila, iba sa ginagawa mo. Malaking trabaho talaga. Follow up, go. Sige, salamat, brother. Next question ko naman, ibang topic naman. Ilang taon dapat umpisang turuan ang anak sa idea ng financial management? Or kung paano kaya uumpisahan? Wala siya sa edad eh. It's supposed to be as early as possible. Kasi tinan mo, Grant Cardone, nakikita ko, inalis niya yung anak niya sa eskwelahan eh. Tapos sina-self-study niya. Homeschooling. Either siya yung nagtuturo sa sarili niyang anak o meron siyang guro na siya mismo ang kumuha. Specific dun sa kung ano, tailor-fitted dun sa kung anong pangangailangan nila. As early as possible. Maraming iba-ibang approach. Ako, suggestion ko, mag-research ka ng approach sa palagay mo gagana para sa'yo. You have to do your own research, brother.
Kasi pag ako nagsalita niyan, parang ang dating nun, ako na rin nagpalaki ng anak mo. Pwede naman. Pwede naman. Pero akin na lang yung bata. Oh, you have to do your research tungkol doon, brother. Ako masasabi ko as early as possible. Kasi sobrang laking component ng kaperahan sa buhay ng isang tao. Hindi bali sana kung anak kami ng Diyos, baka pwedeng pambayad yung pagiging anak na lang namin ng Diyos. Hindi naman pwedeng gano'n diba? Kung pwede nga lang sarang parang katulad ng mga panahong bata pa tayo, ang pambayad natin dahon. Oh. Balat ng candy. Balat ng candy. Diba? Tapos lalaro tayo pera-perahan. Tapos balat ng candy at saka mga dahon. Kung pwedeng gano'n na lang sana diba? Pero ang problema kasi, marami sa atin yung naging mahirap dahil yung mga magulang natin hindi tayo tinuruan sa kaperahan mula pagkabata. Ang ginagawa ng mga magulang, bibigyan ka ng pera, tapos tatakbo ka ngayon sa tindahan, uubusin mo ngayon yung pera, tapos bahala na, siguradong walang matitira dyan, tapos tuwang-tuwa din yung nanay mo sa'yo sa katangahan nila. Sa akin, isang malaking katangahan yan eh. Minsan lang dapat nangyayari yan. Pero ang nangyayari, yan ang regular na nangyayari. Nanghihingi ka ng pera sa nanay mo o sa tatay mo, tatakbo ka sa tindahan, uubusin mo yung pera, tapos wala silang pakialam. In short, parang indirectly, nagturo sila sa'yo ng kabulagsakan sa pera na every time pala may dadapong pera sa kamay mo, dapat pala ubusin. Yun ngayon ang tinurong disiplina sa'yo. Ubusin yung pera. O ngayon, aalagwa ba buhay mo kapag kaganyan na magulang mo? O, diba? Yan ang mas madalas na dahilan kung bakit mahirap ang maraming Pilipino kasi mismong mga magulang hindi nagtuturo na may kinalaman sa pera. Follow-up question ko. Okay lang kaya rin so lang turuan ng maaga, halimbawa hindi naman siya pwedeng sabing negosyo, parang magbenta-benta lang kung something pagkakakitaan. Alam mo, palagay ko okay yun sa akin. Pagka summer, extracurricular activity nila, matuto sila ng sales skills. Matuto silang convincing powers. Magkaroon sila convincing powers. Magkaroon sila ng sales skills, convincing powers, financial management. Palagay ko dapat itinuturo sa mga bata yan as early as possible. Pero hindi dapat mangyari na yung anak mo nagbi-business-businessan tapos pinababayaan niya na eskwelahan para lang mag-business-businessan. Para katulad ng pinamamarali ng sobrang daming influencer sa social media ng mga siraulo. Huwag ka na gumawa ng diploma, dumiskarte ka na lang. Tangina, that's some fucking level of stupid shit that you got there, sir. That's some high-level stupid shit you got there. Yung pang tuition fee mo, ipang business mo na lang. Wow! Ang galing! Ang ganda ng advice mo! Apply nga natin sa anak mo. Tangina. Tamo? Tangina ng mga tao to, magtataka ka sa mga influencer sa social media, Sa akin, the sauce for the goose is the sauce for the gander. Kung yan ang tinuturo mo sa anak ng ibang tao, dapat yan din ang ina-apply mo sa sarili mong anak. Yung pang-tuition fee, ipang business. Di ba? Tinuro mo sa mga tao yan O dapat ngayon, i-apply mo sa sarili mong anak. Ba't yung anak mo nag-aaral sa pangmayayamang eskwelahan, habang ang mga tao mahihirap, tinuturuan mo yung pang-tuition fee, ipang business. Anong kalokohan yan? That's some stupid level shit you got there. Ako, bilib ako dyan. Namamangha ako sa ganyang klase ng mga tao kung magturo sa internet. Puta, hindi naman nila kaya i-apply sa sarili nila, mga pinagtuturo nila. Tatanong mo, ba't ikaw ba, Chester? Ina-apply mo ba sa sarili mo lahat? Madalas, oo. May mga pagkakataon, hindi lahat ng panahon na-apply ko sa sarili ko yan. Sa lahat ng panahon. Pero the sauce for the goose is the sauce for the gander. If given the chance to choose between applying what I have taught to people and actually practicing it, versus not practicing it, syempre, pipiliin kong sundin yung sarili kong ini-advise sa mga tao. Ba't ako nag-advise sa mga tao diba? So, dapat applicable din sa akin yan. Puta, yung tinuro ko sa mga tao, hindi applicable sa akin. Putang inang yan. Diba? Maliban na lang, katulad ko, wala akong anak. Okay lang yan. Hindi talaga applicable sa akin yan dahil wala akong anak. Pero pag nagkaanak ako, tuturo ko sa anak ko, dapat magtapos ka ng pinag-aralan. Kahit na anong kurso, basta yung gustong talagang trip mo talagang kurso, na alam mo hindi ka magsasawa hanggang mamatay ka, magtapos ka ng kolehiyo. Akong bahala, papaaralin kita. Pero hindi mangyari yung tuturo ko sa mga tao, yung pang-tuition fee nyo, ipang business nyo na lang. Tapos yung anak ko, pinag-aaral ko sa pangmayayamang eskwelahan, habang kinukuha ko yung pang-tuition fee ng mga anak nyo. Tangina. Twisted, no? Twisted. Ganyan ka-twisted na utak ng ibang vlogger. Ganyan ka-twisted na utak ng ibang mga mentor-mentoran sa internet. Ganyan ka-twisted. Pag nagturo sila sa ibang tao, pag i-a-apply na nila sa sarili nila, hindi pwede, hindi nila i-a-apply yun. Bakit? Kasi alam nilang hindi nagme-make sense yung mga pinagsasabi nila. Ingat kayo sa mga ganong mentor-mentoran.
Ingat kayo. Yung mga ganyang klaseng tao yung pipigain kayo para turuan kayo ng mga theories lang nila. Hula nila yun. Pero pababayaran sa'yo ng putang inang napakamahal na presyo yung mga naimbento lang ng kokote nila na pag in-apply mo sa tunay na buhay, hindi applicable. Ang daming nadali niyan. Napakaraming nadali niyang ganyang klase ng mga influencer sa social media. Yung mga nagpapanggap na mentor-mentor, guru-guru, hindi dahil nakasuot ng maayos. Yung isang nagme-mentor-mentoran, tama na yung mga pagme-mentor-mentoran niya sa internet, paalala ko lang sa inyo. Hindi porket naka-suit and tie yan, tama kagad ang pinagtuturo niyan. There's that surface level. Sa surface level, maayos, magaling. Surface level. Pero pag inungkat mo talaga yung detalye, tsaka magkakaintindihan. Kaya tatanong mo, ba't ikaw hindi ka nagpapabayad sa mga bagay na pinagsasabi mo sa social media? Ba't naman ako magpapabayad? Yung sa akin, theoretical lang eh. May mga iba dyan, na-apply ko. May mga iba dyan, nabasa ko sa libro. Pero hindi yan pwedeng one size fits all na lahat na lang ng tao, yun ang ipapa-apply mo sa kanila. Hindi yan one size fits all. Alam mo, ingatan ninyo yung sarili ninyo. Napakaraming mga tao nagsasalita sa social media, mga ganid na mga tao, natuturuan ka ng katarantaduhan. Mapapansin mo, imbis, pagka nakikinig ka sa kanila, imbis umaalagwa buhay mo, lalo kang bumababa. Tapos, imbis tumatalino ka, lalo kang bumobobo. Pero dumadami impormasyon sa utak mo. Magtataka ka, lalong dumadami informasyon sa utak mo, pero yung resulta mo hindi nagme-make sense. Hindi nagtutugma. Kailangan magtugma yan. Dumami yung information, nagtugma sa resulta. Yun yung dapat mangyari. Pero hindi gagana yan, natangina. Alam mo yung, dumami yung information galing doon sa vlogger na yon na binayaran mo ng pera, pero pagdating na sa tunay na buhay, puta hindi pala applicable at hindi nagme-make sense, hindi nagtutugma. Hindi nagtutugma. Nangyari, siya lang kumikita, ikaw mukhang gago. Nako, dami niyan sa internet. Tangina, mentor-mentora na, putang ina, napakarami niyan. Yun nga yung dahilan kung bakit hindi ako nagpapatawag na parang mentor, coach, o kung ano pa man. Hindi. Sino ako? Wala, vlogger lang, ordinaryong taong bayan, may opinion. Yun eksakto ang tawag ko sa sarili ko. Ordinaryong taong bayan, may opinion. Hindi po ako mentor, coach, hindi ako parang guru, kung ano pa man ang tawag mo, just shit. Hindi ako yan. Hindi. Ordinaryong taong bayan, may opinion. Eto problema, nakakakita yung mata ko. Nakakarinig yung tenga ko. At naririnig ko ang daming scammer sa social media, ang mahal ng pabayad nila. Follow-up question, brother. Last question, brother. Mhm. Ano naman, tungkol naman po sa Bible, okay lang. Kasi sa Mateo, nabasa ko. Sa Mateo 5:16, ang nakasulat doon, lumiwanag nawa ang iyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang iyong mabubuting gawa. Tapos, pagkatapos nun, medyo napapalayo na ako. Pagdating ko ng Mateo, sa stress naman, ang nakalagay, kapag ikaw ay nagbibigay ng limos, huwag mong ipaalam sa iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay. Para kasi siyang magkakontra. Sa Mateo 5, ang nakalagay doon, lumiwanag nawa ang iyong ilaw sa harap ng mga tao. Mali basa. Ulitin mo ulit yung basa. Mali basa mo. Lumiwanag nawa. Lumiwanag nawa ang iyong ilaw sa harap Mali ang basa. Ulitin mo ulit. Mali ang basa mo, brother. Tignan ko sa Bible Mali Sige. yata yung sulat ko. Oo. Yun na nga sinasabi ko. Tan mo. Meron akong ganyang swerte. Pag mali ang basa, ang sakit sa tenga eh. Mateo 5. Sige. Lumiwanag na gayon ang iyong ilaw. Mali ulit ang ng mga basa. tao. Mali ulit ang basa. Ulitin mo ulit. Wait lang. Sige. Kahit magtagal tayo rito, mali ang basa. Lumiwanag na gayon ang iyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila Mali ang basa. ang inyong Mali. mabubuting gawa. Lumiwanag na gayon. Yun ang nakalagay, brother. Sige, tuloy mo. Lumiwanag. Lumiwanag na gayon ang inyong Tamo, sabi ko sa'yo, mali basa mo eh. Kahit anong pilit mo, hindi lulusot yan. Ang sakit sa tenga, brother. Ang sakit sa tenga. Inyong pala to. Oo. Paliwanagin. Tamo, sabi ko sa'yo, mali ang basa mo eh. Ang sakit sa tenga eh.
Ay, in fairness, magandang basihan pala yung minsan nasasaktan yung tenga mo kapag mali ang basa eh, no? Sabi ko nga, mali ang basa eh. Hindi ko pa chinecheck eh. Pero alam mo, mali talaga basa eh. Ang sakit sa tenga eh. Ulitin mo. Lumiwanag na gayon. Anong talata yun? Mateo 5:16. 5:16. Sige, babasahin ko. Ulitin mo ulit ang basa. 5:16. Ikaw na bumasa. Sige, go. 5:16 ng Mateo. Ah, Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao. sa harap ng mga tao upang Makita nila ang inyong mabubuting gawa. Okay. Ano yung kabilang talata? Yung Mateo sa stress. Sa stress. Kapag ikaw ay nagbibigay ng Sino? limos, huwag mo Sino? Kapag? okay, nagets ko na. Oo. Okay na. Nagets ko, brother. Oo. Pagka mag-isa ka lang, Oo. may pakita. Oo. Ah, Oo. naliwanagan ako doon. Oo. Tama, nagets mo? Kasi nga, pagka mali nga kasi ang basa mo, hindi mo talaga maiintindihan yan. Magkaka-jumble-jumble sa isip mo yan kasi meron kang interpretasyon na nanggaling dun sa maling pagbasa. Live ba to, Sir Chester? Oo, live to. Tamo? O, gets mo na. Pag ikaw mag-isa, tago mo. Kayamanan mo yan sa langit, ikaw mag-isa. Pagka grupo kayo, collective yan, grupo kayo ng mga Kristiyano, pakita nyo sa ibang tao mabuting gawa nyo. Grupo kayo eh. Pero pag ikaw mag-isa, tago mo. Pag maglilimos ka, wag malaman ng iyong kanan yung ginawa ng iyong kaliwa. Tamo? Ano ibig sabihin ng brother? Alin? Yung wag malaman ng iyong kanang kamay ang ginawa ng Tago mo! Ibig sabihin, ganun kasikreto. Sobrang tindi ng sikreto, hindi alam nung kabilang kamay mo yung ginagawa nung kabilang kamay. Diba? Tatago mo. Pag ikaw mag-isa gagawa mabuti, tatago mo. Pagka grupo kayo gagawa mabuti, lalabas nyo. Tamo? See the difference? Kaya ka nalilito kasi mali basa. Mali ang basa. Oo nga. O nga. O nga. Tamo? Minsan babasahin mo lang ng tama eh. Pagka nabasa mo ng tama, maintindihan mo eh. Pag mali ang basa mo, magkakaroon ng interpretasyon yung isip mo, tapos magugulo ngayon, jumble-jumble. Naintindihan mo yung Pilipinas? Kailangan pagka magbabasa ka, hindi pwedeng nagbabasa ka nang ina-assume ng utak mo kung ano yung mga laman. Kailangan babasahin mo talaga, letra por letra, binabasa mo talaga. Kasi pag in-assume ng utak mo yan, yung iyo, nagiging inyo. Tapos yung inyo, nagiging iyo. O, tinan mo, nagkaroon tuloy ng problema. Kaya pala pinapaulit-ulit. Kasi nga mali nga ang basa, ang sakit sa tenga. Yung pala. Pag nasanay ka na kasi, nakasulat sa Biblia, nangasanay ang inyong pakiramdam upang makaalam na mabuti at masama. Nasanay na yung pakiramdam ko tungkol doon sa tama ba yung basa o mali. Kakatsaga ng kababasa, nagbubungan eh. Tamo. Anyways, follow-up question, go. Okay lang ba yun, brother? Parehas lang ba yun na pagka... Okay lang ba manalangin ng sabay-sabay? Oo, merong ganun. Nananalangin sila magkakasama. Meron din namang solo-solo lang na panalangin. Maganda nga yung konsepto na sabay-sabay na nanalangin eh, community prayer. Maganda yung konsepto nun ha. The family that prays together stays together. Oh, di ba? Di ba? Kahit nga sa TV, sinasabi yun eh. Oh, follow-up question, go. Pero okay lang manalangin ng nakatayo, nakaupo, o kailangan talaga nakapatira pa? Depende sa pagkakataon na yun. Kasi may mga panahon na nanalangin sila, may mga panahon nakatayo sila eh. May mga panahon naman nakapatira pa sila. Diba? Depende sa pagkakataon. Kasi may mga pagkakataon nga, pwede kang manalangin na nakaupo eh. Diba? Kasi tinan mo, nasa aeroplano ka, tapos naka-seatbelt ka, tapos tumatagtag aeroplano, tapos nakikita mo, umuusok yung makina. Pag magdadasal ka ba naman, napapartira pa ka pa, pambira ka naman. Diba? Sama mo rin ang common sense, diba? Ganon yun. Merong regular practice, na ang regular practice nila noon, pag nananalangin sila, nakapatira pa. Pero pwede rin namang manalangin na nakatayo. Depende sa sitwasyon yan eh, pero hindi mo dapat pinakikita sa mga tao. Follow up, go. Okay na, brother. Naliwanagan ako dun sa Mateo. Salamat. Okay, sige.
Paps Danau, Riyadh. Good afternoon po, sir. Hello. Isang malaking... Hello po. Good afternoon po. Isang malaking privilege po ito para sa akin na makapagtanong po sa inyo. Tungkol naman po ito sa anak ko pong naandyan po sa Maynila. Sa ngayon po nakatira po siya sa kapatid ko, second year college na po. Mm. Ang problema ko po sa kanya ngayon, hindi man lang niya ako mapupusta. Tapos, pagka nag-chat naman ako kung natanggap na niya yung padala ko, ang reply lang niya sa akin, nakuha ko na, yun lang. Tapos, ang sakit sa akin kasi, nagpapakahirap ako dito sa bag para sa kanya. Yung tatay niya kasi, pinabayaan na siya dahil hindi na rin siya sumusunod sa amin sa problemang hiwalay kami mag-asawa. So ngayon, hindi problema sa anak ko ang pang-tuition niya dahil naibibigay ng kapatid ko dahil naandun nga po siya. So sa akin naman bilang isang magulang, obligasyon ko to, kailangan ko ibigay sa kanya. Kaya kahit hindi siya humihingi, yung monthly suporta para sa pag-aaral niya, binibigay ko po. Ano tanong mo dun? Yung dapat po ba na itigil ko na yung pagbibigay ko sa kanya ng pera? Hindi, Para tuloy mo lang. mabago yung- Pero mas kailangan ka kasi ng anak mo kaysa sa pera mo eh. Ang mangyayari talaga niyan, gagatasan ka lang ng anak mo kasi nasa malayo ka eh. 'Di ba? Pwede ka naman magtrabaho dito sa Pilipinas eh. Kung natutulungan ka naman ng kapatid mo pala doon sa Pilipinas, 'di ba? Pwede ka dito sa Pilipinas. Ang problema kasi mukhang mas mahal mo pa yung pera kaysa sa anak mo. Mawawalan ka ng anak pagka ganyan ka. Mas mahal mo pa yung pera kaysa sa anak mo. Sabihin mo, hindi, pag-aaral kasi ng anak ko. Makakapag-aaral naman yung anak mo eh. Kahit kita mo, tinutulungan ka ng kapatid mo. So, ibig sabihin, nakakapagsustento rin yung kapatid mo para dun sa anak mo. Pero ang problema nga kasi, tinan mo, hindi nga sumasapat kasi yung pera para manatiling magkasama kayo ng anak mo. 'Di ba? Hindi sapat na dahilan yan eh. Hindi rin sapat na dahilan yung pera na sobrang dami na nandiyan ka sa abroad para mahalin ka ng anak mo. So ano ngayon ang sasapat? Presensya mo. Mas importante yung presensya mo bilang magulang kaysa sa pera. Na yung pera naman, secondary, hindi natin sinasabi na hindi na dapat kumita ng pera. Hindi, ang sinasabi natin, yung konting pera na meron dito sa Pilipinas, papagkasyahin kaysa magkalayo ang loob ninyo ng anak mo. Yan ang sinasabi ko. Yun nga rin yung sinasabi ko rin na paulit-ulit kasi sa mga nag-OFW eh. Huwag kayong matigas ang ulo na meron na kayong anak, mag-a-abroad pa rin kayo. Matigas sa ulo eh. Diba? O ngayon, yan talaga ang consequence talaga ng hindi nyo pagsunod dun sa mga sinasabi ng mga matatanda. Diba? Ang sinasabi ng mga matatanda, dapat magkasama sa iisang bubong ang mag-asawa. Tapos ang anak nila naroon din. Tapos yung nanay ang nag-aalaga sa mga anak, yung asawa ang nagtatrabaho. Dahil nga sa katangahan at sa kagaguhan ng lalaki na hindi nagtatrabaho ng maayos, kumalas si lalaki o ng babae si lalaki, tapos sa pera hindi na rin nagsusustento, si babae ngayon ang kailangan gumawa ng trabaho ni lalaki. Pero dito sa Pilipinas, tinan mo, yung minimum dito, mababa, sobrang baba ng minimum. Pero nagkakasya naman sa atin, nakakakain naman tayo, nakakapag-aral din yung mga anak natin. Ano ngayon ang dahilan para lumayo ka pa ng bansa, para lang mapag-aral mo ang anak mo? Napapag-aral naman ng anak natin dito sa Pilipinas. Tinutulungan ka naman ng kapatid mo. Diba? Doon nagkakaproblema. Saan nagkakaproblema? Yung gusto mo kasi sobrang daming pera. Hindi baling itapon na lang yung buhay ng bata, basta sobrang daming pera dapat. Doon nagkakaproblema. Kasi tingnan mo, sino ba naman magpaaral ng bata rito sa Pilipinas? Pagka kolehiyo, medyo mahal ng konti, understood na yan. Pero nandiyan naman yung kapatid mo. Pero pagka high school, barya-barya lang naman ang high school eh. Libro, notebook, ballpen, tapos baon na pwede namang pagkain na lang yung ipabaon at hindi naman kailangan lagi na lang pera. Diba? Pwede naman pagkain na lang ipabaon eh. Uniforme once a year o baka twice kada taon bibili ka uniforme.
Napakabihira lang eh. Konti lang yung gastos ng pagpapaaral dito sa Pilipinas kung public school lang naman. Magmamahal lang yan kapag kolehiyo. Pero gaano ba talaga karaming pera gusto mo? Diba? Hindi rin magkaintindihan kung gaano karaming pera ba talaga gusto mo eh. Ito problema, yung dami ng pera na meron ka dyan sa abroad, na alam mong sobra-sobra na yan sa pangangailangan, pero tignan mo, hindi sapat para ma-augment yung pakiramdam ninyong dalawa. Ang anak mo napapalayo sa'yo ang loob, pero nagpapadala ka ng sobrang daming pera. Wala rin kwenta yung pera mo eh. Ang nangyayari, kinakapritsyo na lang nila yung pera mo. Yun ang nangyayari, kinakapritsyo nila yung pera mo. Nauubos yung pera mo sa pangangapritsyo ng anak mo nang hindi man lang lumalapit ang loob ng anak mo sa'yo. See the difference? Pero kung nandito ka sa Pilipinas, barya-barya nga lang. Konti lang yung kinikita. Pero nagmamahalang kayo ng anak mo, tapos lagi kanyang maaalala. Tapos ikaw naman, mapapagmalasakitan mo yung anak mo. Hindi pera pinaka-importanteng bagay sa buhay ng tao. At hindi rin pera ang solusyon para maiayos natin ang buhay ng mga anak natin. Hindi. So tungkol doon, tatanong mo sa akin kung paano gagawin dyan, hindi mo magagawa ng paraan yan malibang magkasama kayo ng anak mo. Hindi mo magagawa ng paraan yan. Kung ako makakapag-suggest, yung kalahati padala mo, yung kalahati tabi mo sa'yo. Kailangan mo na maraming pera pag umuwi ka ng Pilipinas hanggang sa makahanap ka ng tamang trabaho. Yan ang masasabi ko. Hanggang sa makahanap ka ng tamang trabaho o hanggang sa makagawa ka ng kahit na anong pagkakakitaan, meron ka ngayong sapat na ipon para mapakain mo yung sarili mo at saka magbayad ng bills. Ganon din yung sa anak mo. Bayad ng bills at saka makakakain din. Makakapag-aral din yung bata. Diba? Ganon yun. Pero kahit ano pa gawin mo dyan, kahit gaano pa karaming paliwanag ang gawin mo, baka hindi mo nga basahin ng anak mo yung paliwanag mo. Tinatawagan mo, ayaw niya sumagot. May message mo, hindi babasahin chat mo. Tapos, i-chat ka lang kapag panahon na ng sweldo kasi kukunin na naman niya yung sobrang laking perang galing sa'yo na ikakapritsyo niya lang. Baka nga, worst case scenario niya, pag uwi mo ng Pilipinas, baka either buntis o nakabuntis yung anak mo, kung balalaki man yun o babae. Diba? Worst case scenario na yan. Pero the fact lang na hindi na sumusunod sa'yo yung anak mo, dapat magmadali ka ng umuwi ng Pilipinas. Dapat magmadali ka ng umuwi ng Pilipinas. Hindi ko sinasuggest kapag may anak na kayo na mag-abroad pa kayo. Maliban na lang kung mag-a-abroad ka, isasama mo sa abroad yung anak mo, okay lang yun. Pero pag kami Middle East ka, hindi mo rin naman gugusto yung isama sa Middle East ang anak mo. Diba? Kasi masyadong mahirap yung trabaho niya, dahil no, pagka domestic helper ka. Ano ba trabaho mo dyan? DH po. Ayun nga. Mahirap masyado trabaho dyan. Tsaka hindi mo rin maisasama anak mo dyan. Saradong bansa ang Saudi. Hindi mo maisasama anak mo dyan. Hindi mo rin gugustuhin dyan na palakihin yung anak mo kasi nakatira kayo sa bahay ng amo mo, di ba? Hindi naman kayo nakahiwalay. Yan ang trouble. So ngayon, ang kinikita mo dyan, nasa mga 18 o baka 20 o baka tumaas pa, 1,500 Saudi Riyal ang standard dyan, $400 di ba? Pero yung $400 na yun, 1,500 Saudi Riyal, tangin na, hindi nga sasapat yun dito sa Pilipinas eh. Ganun din naman eh. Diba? Kahit magkano pa ipadala mo sa anak mo, kahit 100,000 pa kada buwan ang ipadala mo sa anak mo, hindi pa rin sapat para i-augment yung pakiramdaman ninyong magmagulang. Hindi sasapat yan. Hindi kayo mapapaglapit ng kahit magkano pang halaga. Hindi. Ang kailangan niya, physical presence. So kung ako makakapag-suggest, yung dami ng pera mo, ipunin mo. Tapos umuwi ka sa Pilipinas, magsimula ka ng kahit na anong hanap buhay dito, kahit tindero ng maruya sa kanto, hindi na importante, tindero ng agahan. Bahala ka na kung ano gusto mong simulan. Pero matuto ka mag-ipon. Tapos galingan mo ng gusto, tindihan mo ng gusto, lupitan mo ng gusto, hanggang sa maabot mo yung buhay na gusto mo. And it may take you 10 years. Maaaring abutin ng 10 taon yun. Pero magkasama kayo ng anak mo. And by then, baka may sarili ng trabaho yung anak mo paglipas sa 10 taon, sarili mo na lang ang poproblemahin mo at yung retirement mo na lang ang problema mo. Hindi mo na problema ngayon yung anak mo. May pagmamahalan pa sa inyong mag-ina. Kahit mahirapan, may pagmamahalan. Kasi pag nagtrabaho naman na anak mo, aalagwa na buhay mo eh. Kasi sarili mo na lang ay pagtatrabaho mo pagkatapos magtapos ng anak mo. Pag may trabaho na siyang sarili niya na yung pera. Hindi na siya magbabayad ng hindi ka na magbabayad ng bills niya. Katarataduhan naman na yun. Ikaw pa yung nagbabayad ng bills ng anak mong nagtatrabaho na. Kalokohan yun. Hindi dapat mangyari yun. Ang dapat mangyari, pagkatapos ng anak mo na mag-aral, dumiretso na kagad siya sa pagtatrabaho, may sarili na siyang hanap buhay, pakawalan mo na ngayon yung anak mo, ang ibig sabihin, sarili niya ng bills yan, o umambag siya dun sa bahay kung saan man kayo nakatira, tapos, yung sarili mo na lang dapat ang pinoproblema mo kasi may sarili naman siyang pera. Yun ang dapat mangyari. Ngayon, dun yung panahon ngayon na aalagwa ka na.
Yun na yung panahon para umalagwa ka na. Pagkatapos na anak mo ng pinag-aralan o may trabaho na siya kahit hindi tapos ng pinag-aralan, mas may sarili siyang hanap buhay, hindi mo na dapat sinasagot ang bills ng anak mo. Pa ba yan? Yes po. Follow-up question, go. Okay na po ako dun. Maraming salamat po. Okay, sige. Sell off W, go. Boss, magandang gabi po. Teka, hold lang muna. Lahat ng mga nandito, tagi-isang tanong na lang muna bawat isa kasi may balita ko merong 3 bisita daw doon sa tindahan ngayon eh. So pupuntahan ko muna sila ngayon. Brother, balitaan mo yung mga nasa tindahan. Sabi mo kamo papunta ako ron sa kanila pagkatapos dito, ha? Ano oras mo? Walang oras. Tatapusin ko lang to. Papunta ako doon pagkatapos ng live ko. Sabihin mo na lang. Tagi-isang tanong lang muna. Sige, go, Sel. Tuloy. Boss, ito na lang tanong ko. Yeah. Ano-ano ang mga ugali ng isang tao marunong magpakatao? Thank you, boss. Komplikado. Hindi ganun kadaling i-discuss yan. Unang-una, tapat sa pananalita. Ang oo mo, oo. Ang hindi, hindi. Maayos ka makipag-usap. Maayos ka makipag-transaksyon. Hindi ka bastos sa pakikipag-usap. Yung tono mo, marami kang iba't ibang klase ng tono, nakadepende sa kung ano ilalapat. Body language mo maayos, nagdidikta ka ng maayos. Alam mo yung finances mo maayos, kaisipan mo maayos, ang puso mo, meron ka emotional intelligence. Maraming indicator yan. Maraming indicator. Pero we are supposed to be consistently upgrading our operating system. Dapat regular nating inaayos ang operating system natin at hanggang mamatay tayo, tinatrabaho natin yung mga sarili natin. Yung mga taong hindi marunong magpakatao, ang common na dahilan yan kasi hindi na nila tinrabaho yung sarili nila para maging maayos silang mga tao. Worse, tinrabaho nila para maging malalang klase ng tao sila katulad ng mga kriminal. Yun ang sagot ko ron. At laktaw muna ako, John Ernigo, kay Sambales. Gerson kasi pagsamahin ko rin, nag-drive pa. Mamaya na si kaya Gerson. ko naman pagsamahin. Sige, go. Okay, kasi yun, di ba yung puso may transplant na, yung kidney may transplant na. Mhm. So yung utak, kung nagkaroon na ba siya ng transplant, utak sa utak, ang tanong ko, nasan ngayon yung soul ng tao? Kasi kung nagkaroon ng transfer, yung soul natin, nasan na siya ngayon? Hindi ko alam, diretso. May na-transfer din ba? Ang may possibility Saan yung nun, mangyari? ito iniisip ko eh. I may be wrong, mali ako dito kasi there's no enough evidence and proof to support my claim. Opinion ko lang ito. Merong possibility na yung isip receiver. Yung possibility yan, yung isip receiver. Paano receiver? Kung hindi mo napapansin, may mga tao na nai-stroke. May mga tao nagkakaroon ng car crash. Tapos nakakalimutan nila yung mga parte ng yung mga memorya nila. Ilang parte ng memorya nakakalimutan. Pero mapapansin mo rin at the same time, pagka nawala yung blood clot nila, naaalala nila ulit yung mga memorya nila. So may possibility, baka receiver. Tapos, storer din of information. Storage din ng information. Kung saan yung pagkakahiwalay na storage yan ng information at receiver din yan at the same time, hindi ko sigurado. Kasi tingnan mo, hindi mo naman masasabi na storage lang ang isip ng tao. Paano ko nasabi? May mga bagay mula sa pagkabata. Meron ako isang study na nakita na nagpapakita ng mga videos ng mga bagay na gumagawa ng mabuti at saka gumagawa ng masama. Ipinapakita ngayon yun sa isang 7-month-old na bata. So, mga figures ito. So, yung triangle, di ba, merong circle dito. Yung circle, pinipilit umakyat sa parang bundok. Ganun yung itsura. Tapos, si triangle, tumutulak, pinipilit tulungan si circle na umakyat. Tapos, si square naman, pinipilit ngayon, ibaba ulit si circle. Ngayon, nung binigyan ngayon, pinapanood yun sa isang 7-month-old na bata. Kasi maliit na maliit, di pa nakakapagsalita. 7-month-old, baby talaga. Meron lang siyang konting processing lang sa utak niya. Pero not as complex as an adult individual o yung masasabi mong batang nakakapag-isip na. Hindi pa. 7-month-old pa lang ito. Tapos nung inilatag ngayon sa harap niya, yung square na itinutulak pababa ulit si circle at saka si triangle na pinipilit iakyat ulit si circle na tinutulungan siya makaakyat, nilatag sa harap niya yung dalawang figures. Ang pinipili niya yung tumutulong umakyat. So yung triangle. Paano mo nga papaliwanag yan na pinipili ng bata yung mukhang tumutulong?
at yung mukhang mabuti versus yung mukhang masama sa ginagawa nila. Ang hirap ipaliwanag niyan, yung deciding factor ng mabuti at saka masama. Hindi mo masasabing dahil lang sa memorya yan. Bakit? 7-month-old yung bata na yun, wala pa siyang sapat na nakita. So may possibility, receiver din ng utak ng tao. Yun ang tinitignan kong possibility. And I'm only looking at possibilities. And I have my own hypothesis. I have my own theories. Theory ko yun, sarili ko yun. Pero if I can put it into practice, I don't know. If it is considered fact, it is not. Theory ko yun. Yun ang masasabi ko. Follow-up question, go. Ay, wala na pala. Sige, next muna ako. Rocky, Quezon City, go. Nasabi mo na, brother. Nasabi mo na. Hello. Go. Tuloy. Okay po. Ito po, isa lang tanong sa akin. Mas mahalaga ba ang pagiging masaya o ang pagiging mayaman? Hindi ko alam kung bakit kailangan nating paghiwalayin, pero ang saya kaya na mayaman ka na, masaya ka pa. Hindi ko alam kung bakit kailangan natin paghiwalayin yung dalawa na yun. Pwede naman pagsamahin. Mahilig ang mga tao sa ganyan eh. Kukuha ng dalawang ideology na parehas okay, tapos paghihiwalayin nila yung dalawang ideology na yun, tapos papapiliin ko kung ano sa dalawa mas gusto mo. Sa akin diretso, life is not a matter of or, it's a matter of end. Pinagsasama yung dalawa na yan, hindi yan pinaghihiwalay. Yan ang sagot ko ron. Lab OFW, go. Wait, bang ko. Sige, Jason muna ako. Jason. Go, brother. Tanong ko, in your own insight, how do you choose between protecting people and protecting result when you can't do both? Ang tinatanong mo yung boundary diba? Kung nasaan yung boundary dun sa dalawa. I will say practicality. Practicality. Protecting people versus protecting result, nasaan ang boundary nung dalawa? Nandun sa practicality. Ano ba mas practical? I-retain mo tong tao na to na walang resulta o i-retain mo yung resulta nang wala na yung tao na yun? Nakadepende sa kung ano mas practical dun sa dalawa. Depende kung gaano kabigat yung resultang pinag-uusapan natin at depende rin kung gaano kabigat para sa akin itong isang pirasong tao na to. Yun ang masasabi ko. RD Quezon City, go. Thank you, sir. Good evening, Boss Chief. Ano po bang dapat kong sa girlfriend ko na makulit? Dapat, ay ex ko pala po, na i-block ko na po ba o makinig pa ako sa mga pinagsasabi niya? O hindi na? At all. Brother, pag ex na, pambira ka naman talaga. Pag ex na, i-ex mo na. Parang ano yan eh, parang ano tawag dito, parang tab yang sa Google eh. Diba? Pag nag-Google ka, may mga tab yan eh. May mga tab na hindi ka na ginagamit. Pag alam mo hindi mo na gagamitin, ex mo na, nakakabagal ng cellphone pagka masyado maraming tabs na nakabukas. Ex na yan eh. Nakakabagal ng buhay yan. Pag pati ex mo, pinoproblema mo pa yung ugali ng ex mo eh. Kaya nga ex mo na eh. Diba? Ganon kasimple yun. Jao, Rizal, go. Bali, gaano kalapit ang tuso sa Buraot? Tangina, para ano yan eh? Interconnected with each other yan eh. Sa mas madalas na pagkakataon, yung Buraot, tuso yun eh. Tuso eh. Lagi namang mapanlamang sa kapwa-tao, ibig sabihin ng tuso eh. Ganon din yung Buraot, mapanlamang sa kapwa-tao. Interchangeable yan with each other eh. Ang pinagkaiba nga lang ng tuso, alam mo yung, gumagawa siya ng pakinabang na madalas nakakaperwisyo sa iba. Whereas yung Buraot, somewhere in the middle, nang minsan nakakatuwa naman na, 'di ba, nanghihingi siya, pero mas madalas na hindi. Yung Buraot, mapanghingi. Yun ang Buraot, mapanghingi. Yung sobrang kahihingi nang wala ka naman napapala. Puro para sa kanya lang ang pakinabang. Hingi.
Whereas yung tuso, may halong panloloko ron eh. Eric, Cavite, go. Hello, brother. Hello. Tanong ko lang, naniniwala ka ba sa predestination or free will? Yung halimbawa sa predestination, yung simula pinanganak ka na naka-pre-word ka na kung anong gagawin mo, natong ka na sa masama talaga mapupunta. Hindi, naniniwala ako ron sa konsepto ng predestination. Hindi siya on a personal level. Naniniwala ako sa konsepto ng predestination on a broad scale, sa buong sangkatauhan. Kasi ang predestination ng mga tao, nakasulat sa Biblia yan, sa English, nasa pagkukupkup. So, kukupkupin tayo ng Diyos. Yun ang predestination natin. Sangkatauhan. Okay. Pero bukod dun sa predestination, naglagay naman siya ng naglagay siya ng konsepto ng konsensya para maiintindihan mo ngayon at mararamdaman mo sa sarili mo na dapat masama ka ron sa predestination na yun. Pero hindi niya pinakikialaman yung free will ng mga tao. Yung predestination, siya ang nag-predestined na ang mga tao in general gusto niya mapabuti. Nakasulat din sa Biblia siya maibig lahat ng tao maligtas at makaalam ng katotohanan. Ang kaligtasan nasa pagkaalam ng katotohanan. Nagkakaproblema lang kasi sa mas madalas na pagkakataon kaysa hindi. Doon sa konsepto na maggulo kasi ang mga tao eh. Narito, ito lamang ang aking nasumpungan na ginawang matuwid ng Diyos ang mga tao, ngunit nagsihanap sila ng kanikanyang mga katha. Ang mga tao mahilig magsipag-imbento ng kung ano-anong imbento lang nila eh. Yun ang hilig ng mga tao, mahilig tayo mag-imbento ng kung ano-anong ideologies natin eh. Doon nagkakaproblema, doon sa sarili nating ideologies na nagiging sarili na rin nating interest paglipas ng panahon. Bawa, gagawa ng pera. Masama bang gumawa ng pera? On a basic aspect, hindi. Pero saan sumasama kapag gumagawa tayo ng pera? Kapag mapanlamang ka na sa kapwa, lalo na pag sumobra na yung pag-ibig mo sa pera, na kahit pa sabihin mong mabuti yung paraan mo ng paggawa ng mabuti ng pera, sumasama dahil sa pinababayaan mo na yung mga mas importante pang bagay kaysa sa paggawa ng pera. Doon nagkakaproblema di ba? Pero tungkol sa predestination, naniniwala ako ron on a broad aspect ng pangbuong sangkatauhan. Tapos, hindi ako naniniwala na ang Diyos ay mahilig masyadong makialam. Hindi siya pakialamero. May mga bagay na, okay, sige, divine intervention, napakabihira niyan, sobra. Divine intervention. Pero sa mas madalas sa pagkakataon, hindi siya nakikialam. Kaya kung mapapansin nyo, may mga tao parang nagmaneho ng motor, lasing, pirat yung ulo. Samantalang mabuting tao naman yun, nalasing lang talaga, tsamba lang niya. 'Di ba? Meron naman, mga siraulong tao, nang hold up ng bangko, pinasabugan sa ulo niya, patay. Diba? Ngayon, paano kayo ng paliwanag mo ron? Diba? Kung lahat na lang ng tao, merong kanya-kanyang, may kanya-kanyang, alam mo yun, destino ng Diyos, at wala ka na palang magagawa kung papunta ka ng impyerno, at wala ka ring magagawa kung papunta ka ng langit, magkokontrahan ngayon yung ideology na yan sa free will. Kasi kung papunta ka pala ng impyerno, wala ka na palang kayang gawin, ang labas nun, mga robot tayo. Kung ano yung command sa atin, pumunta ka ng impyerno, dun ka destino. Kung ano yung command sa atin, hindi na rin magiging masarap ang buhay. Bakit? Kasi masarap yung pagkakasala eh. Masarap eh. Diba? Ang sarap kumantot ng hindi mo asawa, diretsahan lang. Masarap masarap mag-party-party. Diba? Masarap tumira ng mga babaeng mataas ang body count kasi mas magaling gumiling yung mga yan. Diretsahan lang. Diba? Alam nyo naman yan eh. Paano mo ngayon magagawa yung lahat ng bagay na yon kapag papunta ka pala ng langit? Diba? Hindi mo na magagawa yon under your own free will. Magagawa mo lang yan kapag may free will ka. Ganun yung konsepto. Tapos, kahit ano palang gawin mo mabuti, papunta ka pala ng impyerno, ano ngayon ang mangyayari sa lahat ng mabubuting ginawa mo na pinilit mo namang umakyat sa langit? Ang problema nga lang talaga, nakadestino ka talaga papuntang impyerno. Di ang labas nun, hindi mo dapat nagagawa yung mga kabutihang nagagawa mo. Ganun ang labas nun. Oo, alin lang sa dalawa yan. May free will, pero dulo pala, nakadestino ka naman pala papuntang impyerno. Putang ina, di lahat ng katarantaduhan na ginawa mo, absuelto, kasi papunta ka na ron eh. Diba? Tapos lahat ng kabutihan na ginawa mo, walang kwenta. Ganun ang labas. Hindi ganun yung brother. Maggugulo ang mundo nun. Gugulo ang mundo kapag ganun ang paliwanag. Kasi walang Judas. Yung katulad naman kay Judas, wala namang nakasulat sa Biblia na si Judas yung magtatraidor sa kanya.
Wala nakasulat sa Biblia si Judas yung magtatraidor. Kahit sino pwedeng gumawa nun. Kahit si Mateo na maniningil ng buwis. Pwede namang si Mateo maniningil ng buwis dahil tagapaningil siya ng buwis. Malaki ngayon yung pera na hinahawakan niya. O, so ano yung ibig sabihin? Pwedeng siya yung mangurakot ng pera tapos kahuli-hulihan, kadulo-dulo ang benta niya si Kristo. Pwede naman yun. Kahit sino pwede. Sa kanya tsumamba. Kasi siya yung may gusto ng sobrang tinding pera. Choice niya yan eh. Pwede ngang wala namang magkalulu sa kanya at mahuli na lang siya. Hindi ba pwedeng mahuli na lang siya nang walang nagkalulu sa kanya? Diba? Ganon yun. Hindi idinistino ng Diyos para si Judas ang magtataksil sa kanya. Choice ni Judas yun. Choice niya. Kaya nga sabi sa kanya ni Kristo, diba? Yung gagawin mo, gawin mong madali. Kasi alam na nga kung ano gagawin niya. Pero choice pa rin ni Judas yun kung gagawin niya. Choice niya yun. Ginawa niya lang, ginamit niya yung choice niya para dun. Anyways, Rohan, go. Rayan, Nobel. Rayan. Salamat, brother. Okay lang. Brian Cavite, go. Ito napansin ko lang, brother. Kung ang panahon hindi napapagod magturo, bakit may mga tao na nag-mature lang ng konti? Parang alam na nila yung mga bagay-bagay sa mundo. Maliit man o malaki. Hindi nag-mature yun, tumanda lang sila. Ayun, mga ganun po. Hindi mo ba naaalala nung mga panahong bata tayo, nagyayabang tayo ng mga bagay na hindi totoo? Huwag nyo naman sabihin kahit kailan hindi kayo nagyabang ng mga bagay na hindi totoo mula pagkabata nyo. O ano ngayon na nangyari dyan sa mga tao na yan? Yung mga yan, tumanda lang sila. Pero hindi na sila naka-move on dun sa bata pa rin silang nagyayabang. Isip bata eh. Isip bata. Yun. Follow up. Wala na pala. Mel Bulacan, go. Good evening po, brother. Hello. Tanong ko lang po, ito po yung question ko. How to deal with people who disrespect you without fighting? Pag dinidisrespect ka, ang ibig sabihin niya, binibigyan mo silang oras. Kasi hindi ka naman kayang i-disrespect ng tao, hindi mo binibigyan ng oras, hindi mo binibigyan ng atensyon eh. 'Di ba? Ang kaya lang gawin yan, talikuran. Pero harapan, hindi ka kayang basusin ng harapan ng isang tao hindi mo naman binibigyan ng oras, hindi mo binibigyan ng atensyon. Na ibig sabihin niya, nagbibigay ka ng too much attention on people. And too much familiarity breeds contempt. Too much familiarity breeds contempt. So, mobra na yung pagkapamilyar sa'yo. Ayun ang dahilan kung bakit komportable na rin silang binabastos ka. Ano gagawin dyan? Alisin mo attention mo sa kanila. Tingnan mo, walang kapangyarihan yung mga tao na yan. Alisin mo attention mo sa kanila. Bahala ka na kung paano ka gagawa ng paraan para maalis yung attention mo dyan. Kaya kasama mo sa bahay yan o sa kung saan man yan. Basta maalis ang attention mo dyan, wala nang kapangyarihan bastusin ganyan. Simple. John Moreno, Baguio, go. Good evening, sir. Magtanong lang po sana ako ng pahingi po ako ng pinakamabisang libro, sir, para basahin para sa pagpapalago, sir, ng pagkatao. Walang ganun, brother. Mahilig kayo sa mga pinakamabisa eh. Lahat ng librong pagpapalago, basahin mo. Makakapakinabang ka sa lahat ng libro na yun. Pero mahilig ka sa pinakamabisa, ang ibig sabihin niyan, hindi ka nagbabasa. Ang gusto mo, isang piraso lang, one size fits all eh. Walang ganun, brother. Walang ganun. Sir, pahingi na lang po ako ng pwede kong basahin. Google mo. Simulan na basahin. Google mo. Hindi ko naman alam kung ano eksakto gusto mo, brother. So, kung ano yung resulta na gusto mo, merong top 5 na libro tungkol dyan. Kung ano man yung resulta na gusto mo. Top 5 na libro, bili mo sa Shopee. Mura lang yun. Mahal na sa 300 piso. Gastusan mo sa sarili mo. Okay, sir. Okay? Rainier, Cavite, go. Ay, brother. Kasi matagal ko na naririnig tong salita na to eh. Anong palagay mo dun sa dapat kang kumain kasi baka malipasan ka ng gutom? Eh di ba may tinatawag din naman na fasting? Ano ba epekto ng malipasan ka ng gutom? Hindi. It denotes na parang may kinalaman sa magkakasakit ka, may kinalaman din sa yung konsepto ng kahirapan niya malipasan ng gutom eh. Ganon yan eh, 'di ba? So, sa akin, yung common norms, minsan dapat questionin natin yung mga common norms na yan eh. Katulad niyan, baka malipasan ng gutom. Ano naman ang masama na malipasan ng gutom? 'Di ba?
Ano nga yung konsepto na malipasan ng gutom, kapag ka nagfa-fasting ka, maganda epekto niya sa katawan ng tao Ako nga, paminsan-minsan sa sobrang busy ko, nalilipasan na ako ng gutom. Ang ganda naman ng epekto sa akin Hindi naman ako nagka-ulcer, wala akong problema sa katawan pagdating dyan, bukod dun sa hyperacidity. Na ang lakas ko kasing magkape, yan ang primary cause niyan. At saka cobra-cobra pa dati. Pero diretso, hindi ako nakakakita ng masyadong malaking problema sa malipasan ng gutom. Mas nakakakita pa ako ng malaking problema dun sa lagi ka na lang busog. Yan nakakamatay. Marami nang namatay sa pagkain ng maling pagkain. Pero wala pa ako masyadong diretso nung panahon nga ng pandemya. Wala nga ako nabalitaan na namatay sa gutom Wala. Huwag mo naman sabihin sa akin, wala nagugutom noong mga panahon ng pandemya, walang mahanap buhay nun. Pero wala ako nabalitaan na namatay sa gutom. Yan ang masasabi ko ron. Delma Baguio, go. Ang dami niya na nasabi pero nakamute siya. Nakamute ka. Unmute muna. Unmute. Naku po, hinahanap pa niya. Hinahanap pa paano i-unmute. Yung video na wala. Kit-kit ni Delma Bilis, Delma. Wala na akong oras. Bilis. May bisita ako sa tindahan. Yun lang, nawala rin siya. O sige, susunod na lang uli. Sige, kita-kita tayo uli. Officers meeting alas 11 ng gabi. 30 minutes, pupunta muna ako sa tindahan sandali at makikipag-usap muna ron sa mga bisita ko ron. Good night everybody, I love you all. Kita-kits, bye-bye. Officers meeting alas 11 ha. Thank you, brother.